Hanapin ninyo, wag niyong hayaang makatakas. Dinig ni Elenita ang malakas na sigaw ng apo ng may-ari ng mansyon. Hinahanap siya nito. Dala ng takot ay mas binilisan pa niya ang mga hakbang upang makatakas sa lugar na iyon. Hindi siya dapat makita ng kahit na sino, isusuplong lamang siya ng mga ito sa kapulisan at mas lalong masisira ang wasak na niyang buhay. Balot ng pangamba ang puso ni Elenita pero kailangan niyang magpakatatag. Ang mahalaga ngayon ay ang makalayo siya. Malayong malayo sa mga taong nais siyang ikulong. Hingal siyang napasandal sa delivery truck na nasa labas lang ng compound, kakatapos lang niyong maghatid ng mga prutas sa mansyon ng hapon na yun, mabuti na lang at malaki ang sasakyan at maari siyang magkubli sa may gilid. Pinapakalma pa niya ang kabadong dibdib nang marinig muli ang naghahanap sa kanya. Sa sobrang takot ay napasakay siya sa likod ng delivery truck at siniksik ang sarili sa likod ng kahon ng prutas. Nangangatog ang mga tuhod at nananalangin na hindi siya makita. Hindi siya pwedeng makulong, paano na lang ang pamilya niya, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid. Napadukot siya sa sariling bulsa, 200 lang ang laman yun, naiwan kasi sa loob ng mansyon ang kanyang wallet at cellphone. Napamura si Elenita, paano siya mabubuhay sa kakarampot na pera, pero isinantabi na muna niya ang problema, ang mahalaga ay makaalis siya roon at makatakas. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang marinig ang paparating na sasakyan ng mga pulis. Pakiramdam ni Elenita ay tumalon ang puso niya sa labas ng dibdib, hindi niya mapigilan ang malakas na kabugnon. Taimtim siyang nanalangin na sana ay mayroong milagrong mangyari, na sana ay ihatid siya palayo mula sa lugar na iyon. Ganoon na lang ang pagkabigla niya nang unti-unting sumara ang 2 malalaking pinto ng truck, kasabay niyon ang pag-andar ng sasakyan papalayo sa lugar. Para siyang nabunutan ng tinik, hindi niya masukat ang ginhawa na nararamdaman nang magawa niyang takasan ang mga humahabol sa kanya. Dahil siya ay si Elenita, isang ulirang anak, isang magaling na ICU nurse. Isang murder suspect, miss, gumising ka. Iminulat ni Elenita ang mga mata at saka humalukip-kip sa pagkakaupo. Bakit? Binabangungot ka, sagot ng lalaking gumigising sa kanya. Tumayo ang mga balahibo niya sa katawan nang rumahistro sa isipan ang kagimbal-gimbal na panaginip, ipinikit niya ang mata at saka umiling upang iwaksi ang masamang imaheng iyon sa isipan. Bakit ba niya nararanasan ang mga ganoong kamalasan sa buhay? Wala naman siyang ibang hinangad kundi ang mapabuti ang pamilya, ngayon ay para siyang isang dagang nagtatago sa lungga. Kanina nang makapuslit palabas ng delivery truck ay agad niyang pinara ang ngayon ay sinasakyang bus. Sa San Lorenzo raw ang ruta ng bus base na rin sa nakapaskil na signboard, hindi niya alam kung saan iyon, pero isa lang ang sigurado siya, malayo iyon sa mga nais siyang ipakulong. Okay ka lang, tanong muli sa kanya ng lalaki, nilingon niya ito na nakaupo sa katapat na silya, pero bago pa man siya nakasagot ay agad bumungad sa kanya ang gwapong mukha ng lalaki. Kung nasa normal na sitwasyon lang siya ay siguradong hahayaan niya ang sariling hangaan ang mapungaay nitong mata at matamis ng ngiti. Kaso wala siya sa normal na sitwasyon. Okay lang ako, salamat sa paggising sa akin. Inayos niya ang suot na hood upang di nito masilayan ang kanyang mukha. Mabuti na lang at iyon ang naisuot niya bago lumabas ng mansyon kanina. Sigurado ka, muling usisa nito, tumango siya. Okay lang ako, salamat. Baka hindi ka komportable sa pagkakaupo mo, pwede mo munang gamitin ito, sabi ng babaeng katabi ng kausap niya sabay abot sa kanya ng isang neck pillow. Doon niya napagtanto na may kasama pala ang lalaki sa biyahe. Tiningnan niya ang babae, mayroon itong maamong mukha at mahabang buhok. Isa rin ito sa makakapagpatunay na magaganda talaga ang may natural na kayumangging balat, tulad na lamang ng sa kanya. Hindi na kailangan. Okay lang talaga ako. Maraming salamat, tanggi niya sa inialok nitong neck pillow. Magalang ding inabot niya iyon pabalik sa babae. Miss, are you sure? Mukhang hindi kasi maganda ang pakiramdam mo, namumutla ka, puna muli ng lalaki sa kanya, kanina pa niya napapansin ang tila nag-aalalang mukha nito. Tumawa ng bahagya ang babae. Nako, miss, pasensya ka na sa asawa ko. Doktor kasi kaya likas na maaalalahanin. Sinulyapan ng lalaki ang babae at hinawakan ang kamay niyon. Says the one who jumped off the river to save a drowning child. Ngumiti ang babae at kinintala ng halik sa lobby ang lalaki, napangiti na rin siya habang sinasaksihan ang kaswitan ng dalawa, bakas din kasi sa mga mata nito ang wagas na pagmamahalan. Nagpapasalamat na rin siya dahil kahit papaano ay may mga tao pa rin palang nagmamalasakit sa kanya sa mga oras na yon.
Pero magiging mabait pa rin kaya ang mga ito sa kanya kung malaman ng mga ito na isa siyang sospek sa pagpatay, na kasalukuyan siyang tinutugis ng mga alagad ng batas? Napasandal siya sa kinauupuan at muling ipinikit ang mga mata. Mag-aalas 3 pa lang ng madaling araw, mahaba-haba pa ang biyahe niya patungong San Lorenzo, kailangan niyang mag-ipon ng lakas, kailangan niyang matutunan ang mamuhay ng nasa anino. Salamat sa pag-aalaga sa lolo ko, Elenita. Nang nanumpa si Elenita bilang nurse 5 taon na ang nakakaraan ay ipinangako rin niya sa sarili na bawat pasyenteng hahawakan niya, ay ituturing niyang pamilya. Sa sumpang ito siya humuhugot ng lakas upang maging isang masipag, mapaglingkod at matapat na tagapaghatid ng serbisyong medikal sa mga may sakit. Kaya naman lubos rin ang kanyang tuwa kapag nakikita niyang nagbubunga ang lahat ng kanyang paghihirap sa pag-aalaga ng pasyente. Wala pong anuman, Sir Cesar. Sa 1 taon ko pong pagiging nurse ni Lolo Fidel ay itinuturing ko na rin po siyang parang isang totoong lolo, sagot niya sa kaisa-isang apo ng kanyang pasyente. Si Cesar Durano ay isang veterinarian at kasalukuyang humahawak sa livestock and farming business na naiwan ng kanyang pasyente na si Lolo Fidel. Si Fidlino Durano, na kung tawagin na rin niya ay Lolo Fidel, ay isang stroke patient, naging pasyente niya ito sa ICU ng St. Mary Hospital, at nang ma-discharge ay hiniling ni Cesar na kunin siya bilang private duty nurse. May physical paralysis kasi ang matanda kaya nais nitong siguradong may mag-aalaga. Tatanggihan na sana niya si Cesar dahil kalakip ng trabahong iyon ay ang pagtira niya sa mansyon ng mga ito, pero dahil malaki ang offer na sahod sa kanya ay nagawa siyang kumbinsihin nito. At inaamin niyang kailangan niya ang pera bilang breadwinner ng pamilya. Siya lamang ang inaasahan ng dialysis patient na ina at kapatid na nag-aaral sa kolehiyo. Pumanaw ang kanyang ama noong nasa college pa lamang siya kaya naman natuto siyang tumayo sa sariling paa para maging provider ng pamilya. Bawat kayod kalabaw niyang pagdu-duty sa ospital, ay ginagawa niya upang mabigay lang ang pangangailangan ng ina at kapatid. Salamat kung ganoon, hindi ka na rin iba sa amin, Elenita, para ka na ring miyembro ng pamilya. Totoo din naman ang sinabi nito, labis na naging mabait ito sa kanya, pati ang asawa nitong si Basilia ay sinisigurado ring mabuti ang kanyang pamamalagi sa bahay ng mga ito. Pero ang pinakamabait sa kanilang lahat ay si Lolo Fidel. Noong nasa 3 buwan pa lang siya ng pagtatrabaho rito, ay natanggap siya sa pinag-applyan na ospital sa Saudi. Sinubukan niyang magpaalam upang tanggapin ang trabaho sa abroad ngunit hindi ito pumayag. Tinapatan pa nito ang magiging sweldo niya sana sa Saudi at nagbigay pa ng pampadialysis ng kanyang ina, pati ang pag-aaral ng kanyang kapatid ay sinalo na rin nito. Kaya naman hindi na rin siya umalis pa. Ang pasasalamat niya sa matanda ay ipinakita niya sa pamamagitan ng wagas na pag-aalaga rito, kaya naman tuluyan na siyang napalapit sa mga Durano lalong-lalo na sa matanda. Inayos ni Elenita ang pagkukumot kay Lolo Fidel na mahimbing na natutulog sa higa nito. Opo, kaya lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng binibigay niya sa amin, malaking tulong po yun. Tumango si Cesar at saka bamantong hininga, pero may nahanap na kaming ibang pwedeng mag-alaga kay Lolo Fidel. Natigilan siya sa ginawa at napatitig sa lalaki. Ho, pero bakit may nagawa ho ba akong mali? Umiling ito at saka ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Binibigyan ka na namin ng pagkakataong tuparin ang una mong kagustuhang magtrabaho sa ibang bansa, Elenita, hindi ba't iyon ang gusto mo? Dati po iyon, pero masaya rin naman po ako rito sa pag-aalaga kay Lolo. I'm giving you a chance, Elenita. Huwag mong sayangin. Pero, sir, ako pa rin ang masusunod dito dahil ako ang kumuha sa iyo sa ospital. Pero, walang aalis, hindi aalis si Elenita. Parehong napalingon sina Elenita at Cesar sa matanda. Hindi nila namalayan na nagising pala ito. Lolo Fidel, anes niya, tinapunan ng masamang tingin ni Lolo Fidel si Cesar. Hindi aalis si Elenita sa bahay na ito. Cesar, tandaan mo yan, kung gusto ninyong mag-asawa, kayo ang umalis. Napamulagat si Elenita nang marinig ang iyak ng isang sanggol. Ang katabing baby pala niya ang umiiyak, akay-akay ito ng ina na may isa pang anak na batang lalaki sa tabi. Nais niya sanang daluhan ang babae, dahil mukhang nahihirapan ito sa dalawang inaalagaan ng may tumapik sa kanyang balikat. Paglingon ni Elenita ay ang asawa pala yon ng doktor. Excuse me, tawag sa kanya ng babae, pasensya ka na, pero pwede bang magpalit muna tayo ng upuan? Tutulungan ko lang siya, sandali lang naman, please. Nilingon niya ang katabing babae at mukhang hirap nga ito dahil hindi tumitigil ang bata sa kakaiyak.
Sa tingin niya ay wala namang masama sa hinihingi sa kanya kaya pumayag na rin siya, agad silang nagpalit ng upuan ng asawa ng doktor. Gabriel, mahal, dito muna ako ha, paalam ng babae sa asawa. Gabriel, iyon pala ang pangalan ng lalaki. Simpleng tumango lang si Gabriel at pagkatapos ay hinarap siya, pasensya ka na, ha? Para saan, ang kulit kasi ng misis ko, ayos lang yun sa akin, sa totoo lang maswerte ka at mukhang napakabait niya, hindi niya natiis ang umiiyak na sanggol. Rumahistro sa mukha ni Gabriel ang isang ngiti, na higit ang kanyang hininga nang mas umapaw ang kagwapuhan nito. Hindi kalabisan kung sasabihin niyang pwedeng-pwede itong maging isang artista o modelo. Nakilala ko siya sa isang medical mission sa norte, nang mamatay ang buong pamilya niya dahil sa landslide, naging isang volunteer siya para sa mga mahihirap. Her positive outlook in life really amazed me, that's what made me fall in love with her. Buong pagmamahal na sinulyapan ng lalaki ang kabiyak nito. Inaamin niya, nakaramdam siya ng inggit sa babae. Hindi dahil mayroon itong isang gwapong asawa na mahal ito, kundi ay mayroon itong matatag na kalooban. Isa kasi iyon sa mga kailangan niya. Ang maging matatag ng mga sandaling iyon. Swerte din naman siya at natagpuan kanya, impressive ang mga doktor na nagseserbisyo sa charity. Marami siyang kilalang doktor na puro pagpapayaman lang ang alam, nakakalimutan ng magserbisyo sa mga mahihirap. Tipid na ngumiti si Gabriel, wala na siyang pamilya, she has no one else but me, at siya naman ang sandalan ko. Bagay naman din talaga kayo sa isa't isa, isang maalalahaneng doktor at isang napakaganda at mabuting volunteer, hindi labas sa ilong iyon, totoong nakakahanga para sa kanya ang mag-asawa. Muling sinulyapan ni Gabriel ang asawa at saka ngumiti, I know. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang nag-alarm ang kanyang digital watch. Sigurado siyang alas 5 na ng umaga, dahil iyon na rin ang nagsisilbing alarm clock niya para magising, tuwing ganoong oras nagsisimula ang araw niya, at ang unang-una niyang ginagawa ay i-text ang ina at batiin ito ng good morning, dahil nakatira siya sa bahay ng kanyang pasyente ay nakaugalian na niyang gawin iyon para hindi siya ma-miss ng ina. Isinilid niya ang kamay sa bulsa ng jacket para kunin ang cellphone pero nang maramdamang wala roon ang hinahanap ay napabuntong hininga na lamang siya, naiwan nga pala yun sa mansyon. Paano na lang niya ipagbibigay alam sa ina ang nangyari sa kanya? Kailangan na talaga niya itong tawagan para ipaalam na ayos lang siya, na nasa mabuti siyang kalagayan. Nilingon niya ang doktor at napansing may kausap ito sa cellphone, tila sumibolang pag-asa sa puso niya, dahil mabait naman ang lalaki, may posibilidad na pahihiramin siya nito ng cellphone para makatawag. Habang hinihintay niyang matapos ito ay hindi niya tuloy maiwasang marinig ang mga sinasabi nito sa kabilang linya. Yes, Mama, we'll be there by 9, yes, Serena is with me, please be nice to her, she's a very lovely woman, magugustuhan niyo siya. Serena, iyon pala ang pangalan ng asawa ni Gabriel, at tulad ng sinabi nito, sigurado siyang magugustuhan ng sinuman si Serena, napakabait at masiglahing babae kasi yun. Nang matapos na itong makipag-usap gamit ang cellphone, ay napansing niyang nakatitig na lang ito sa labas ng bus, iyon na yata ang hinihintay niyang pagkakataon. Excuse me, lakas loob niyang tawag kay Gabriel. Lumingon naman agad ito, bakit pwede bang makitawag sa cellphone mo, naiwan ko kasi ang sa akin, pagsisinungaling niya. Ngumiti ang lalaki at agad iniabot sa kanya ang gadget, sure. Tama nga siya, napakabait ng doktor pati na rin ang asawa nito. Hindi kaya pinadala ito ng Diyos para tulungan siya sa kanyang kasalukuyang problema? Pagkahawak niya sa cellphone ay agad niyang inalala ang number ng ina, mahirap nang mali ang kanyang matawagan, nang masigurado ang numero ay nagsimula na siyang magdayal. Matapos ang ilang ring ay sinagot naman agad ng ina ang kanyang tawag. Kailangan pa niyang lumipat sa likod na bakanting upuan para lang hindi marinig ng doktor ang pag-uusap nila ng ina, ayaw niyang malaman nito ang kanyang sitwasyon. Halos umiyak naman ang kanyang ina sa kabilang linya, lubhang nag-aalala ito sa nangyari sa kanya, lahat na yata ng pampalubag loob ay sinabi na niya para lang mapanatag ito. Ilang minuto pa ang lumipas nang tuluyang kumalma ang kausap, pinaliwanag niya rito ang desisyon niyang magpakalayo-layo, at kahit pa medyo tutol ito ay naintindihan naman siya. Sinabi na lang niya rito na mag-iingat siya at tatawag muli sa susunod na pagkakataon. Nang matapos ang pag-uusap nila ng ina ay bumalik na siya sa upuan, magpapasalamat na siya kay Gabriel nang naramdaman niya ang biglang pagpreno ng bus, sa lakas niyon ay nasusubsob ang kanyang mukha sa upuan sa kanyang harapan, pero bago pa man niya maanalisa ang mga nangyayari, bigla na lamang dumilim ang kanyang paligid.
Pinatay mo ang lolo ko, nanginginig ang buo niyang katawan habang minamasdan ang walang buhay na si Lolo Fidel. Yakap-yakap ito ni Cesar. Si Basilia naman na asawa nito ay nasa gilid lang at umiiyak din. Kahapon lang ay maayos naman siya, sabi nga ng kanyang therapist na gumagaling na siya, bakit ngayon ay ganito ang mangyayari? Sigaw ng lalaki sa kanya. Siya naman ay basa na ang pisngi dahil sa pag-iyak. Medyo sumama ang pakiramdam at nahihilo siya matapos ang pananghalian kanina kaya minabuti niyang umidlip sandali. Kinunan pa niya ng vital signs ang matanda at binigyan ng gamot bago matulog, sinigurado niya munang maayos ang kalagayan nito bago ang sarili. Gulat na lang siya ng pagkagising ay wala na itong buhay at nagsisisigaw na si Cesar. Hindi po, okay naman siya kanina, pinilit niyang magsalita kahit nahihirapan dahil sa pag-iyak. Hindi ako naniniwala sa'yo, kung hindi ka naging pabaya, buhay pa sana si Lolo. Hysterical na sagot ni Basilia, nagtataka siya rito dahil noon pa man ay hindi ito malapit sa matanda. Nilapitan ni Basilia ang nakahilerang mga gamot at medical paraphernalia sa kalapit na mesa. Isa-isa nitong tinitingnan ng mga iyon na tila ba nag-i-inspeksyon. Hindi ka kaya nagkamali sa pagbibigay ng gamot, o baka hindi mo lang talaga naibigay ang gamot niya, natutulog ka kasi, hindi mo siya binabantayan ng maayos? Pakiramdam niya ay sinaksak siya sa puso dahil sa mga narinig mula kay Basilia, hindi niya kayang tanggapin ang paratang nito. Masama po kasi ang pakiramdam ko kanina kaya umidlip ako sandali, pero sigurado po ako, maayos siya kanina. Nag-usap pa nga po kami, maganda naman daw po ang pakiramdam niya. Baka inatake siya habang natutulog ka, kung hindi ka natulog at binantayan mo siya ay hindi ito mangyayari, kasalanan mo ito, sigaw ni Cesar. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa lalaki, pero malabo talagang atikihin sa puso ang matanda dahil wala naman itong sakit sa puso, at napaka-stable na ng kondisyon nito para bigla na lamang may stroke ulit. Hindi rin naman tumataas ang blood pressure nito dahil sa anti-hypertensive medications, kaya nakakapagtataka naman kung bigla na lang itong mamamatay sa loob ng 1 oras niyang pagkaidlip. Dapat may iba pang dahilan, ibubuka niya sana muli ang bibig upang magbigay ng paliwanag kay Cesar nang nanlilisik ang matang hinarap siya nito. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin mo ay sana di nakita kinuha bilang nurse niya, mamamatay tao ka pala. Hindi lang ang puso niya ang nadurog sa narinig, pati buong pagkatao niya ay tila nawalan ng dangal. Mrs. Mijares, gising po, iminulat ni Elenita ang mga mata at tiningnan ang paligid. Hindi siya nawalan ng ulirat sa gitna ng kanyang shift, paano siya napunta sa private room ng hospital, at sino ang staff nurse na nasa harap niya ngayon, bago ba ito, ngayon lang kasi niya ito nakita. Mrs. Mijares, okay lang po ba kayo? Tanong sa kanya ng nurse, inilapag nito ang hawak-hawak na patient's chart sa bedside table at lumapit sa kanya. Kahit medyo nahihilo ay agad siyang bumangon, okay lang ako, teka bakit ako nandito, dapat nasa ICU ako, doon ako assigned. Bababa na sana siya nang pinigilan siya ng nurse, teka lang po, Mrs. Mijares, huwag po kayong masyadong malikot, may swero po kayo sa kamay. Agad na napadako ang tingin siya sa kanyang braso. Mayroon ngang swero, roon, teka, bakit ako may ganito, pangpasyente lang to, nurse ako sa ospital na to. Umiling ang nurse, kalma lang po, Mrs. Mijares. Maaaring naguguluhan po kayo sa mga oras na ito dahil po sa nangyari sa inyo. Huminga muna po kayo ng malalim at mag-isip ng mabuti. Kalimitan po ng mga naaaksidente ay may post-traumatic stress. Sinong naaksidente? Kayo po, Mrs. Mijares. Teka nga, bakit mo ba ako tinatawag na Mrs. Mijares? Hindi ako si Mrs. Mijares, ako si Elenita Capacia, nurse ako rito at sa ICU ako assigned. Mrs. Mijares, hindi ako yun Mrs. Mijares, tingnan mo yung chart mo, hindi yan Mrs. Mia. Natigilan siya nang mabasa ang nakasulat sa heading ng chart. Serena Mijares, agad niyang ininspeksyon ang intravenous fluid tag sa bote ng kanyang swero. Serena Mijares, binasa niya ang nakakabit sa kanyang wrist tag. Serena Mijares, ano bang nangyayari, kailan ba siya naging si Serena Mijares? Inikat niya ang paningin sa loob ng kwarto, hindi ganoon ang itsura ng mga kwarto ng St. Mary Medical Hospital na pinagtatrabahuhan niya. Pero nagtatrabaho pa nga ba siya sa ospital, hindi ba? Tila isang sampal ang biglang pag-agos ng memorya sa kanyang isip, unti-unting naalala niya ang mga nangyari sa kanyang buhay, kung bakit siya umalis sa dating ospital na pinagtatrabahuan at naging private duty nurse, kung anong nangyari sa kanyang matandang pasyente, kung
Bakit siya hinahabol ng mga pulis ngayon, kung bakit siya sumakay ng bus, at bakit siya nakahiga sa hospital bed ngayon? Hindi na niya mapigilan ang sarili na mapahagulgol, bakit ba niya nasalo ang lahat ng kamalasan sa mundo? Ano bang pagkakamali niya at binigyan siya ng ganitong karma? Naramdaman niya ang paglapat ng palad ng nurse sa kanyang balikat. Alam po namin na mahirap ang pinagdadaanan ninyo ngayon. Pero mahal po kayo ng Diyos kaya niya kayo iniligtas, mayroon pa po kayong misyon sa mundong ito, Mrs. Mijares. Hindi nga ako si Mrs. Mijares, bulyaw niya sa nurse kaya naman napaatras ito. Alam niyang ginagawa lang nito ang trabahong pag-aalaga sa kanya. Alam niya yon, isa din siyang nurse, pero sa mga oras na iyon ay gulong-gulo ang isip niya. Hihingi na sana siya ng patawad nang makitang nakalapag sa mesa ang medical chart niya. Agad niya yung kinuha. Teka po, ma'am, di niyo po pwedeng basahin yan. Pigil sa kanya ng nurse na pilit kinukuha sa kanyang kamay ang chart. At sinong may sabi karapatan kong malaman ang kondisyon ko? Dapat po kasing ang doktor na ang magpaliwanag sa buong kondisyon ninyo. Hindi na niya pinakinggan ang nurse at binulatlat na ang laman ng chart, binasa niya ang admission date at nalaman niyang magsasampung araw na mula noong pinasok siya roon. Binasa niya rin ang nurse's notes at nalamang wala siyang malay hanggang kani-kaninang pagkagising niya. Nagkaroon din pala siya ng sugat sa kanyang ulo. Hinanap niya agad ang resulta ng kanyang CT scan, at nakahinga siya ng maluwag nang malamang wala namang internal injury sa kanyang ulo. Sinilip din niya ang iba pa niyang mga laboratory exams. Mabuti na lamang at wala ring mga problema ang mga yon. Wala man siyang matinding problema sa katawan, ay malaki naman ang problema niya sa pagiging komplikado ng mga pangyayari. Binalika niya ang unang pahina ng chart at binasa ang mga detalye tungkol kay Serena Mijares, walang nakalagay na birthday roon, pati address ay wala rin, ang tanging nakasaad lang roon ay kung sino ang asawa nito. Gabriel Mijares. Gabriel, saan nga ba niya narinig ang pangalang yon? Gabriel at Serena, tila bawat napakapamilyar sa kanya ang mga pangalang iyon, tila ba? Tama, hindi siya pwedeng magkamali, nakasabay niya sa bus ang mag-asawang iyon, pero paano naman nangyaring siya ang inaakalang si Serena? Sinilip niyang muli ang chart at naghanap ng impormasyon, natutap na lamang niya ang bibig nang makita ang nakasaad sa chart tungkol sa asawa ni Serena. Oh my God! Ayon doon ay deceased na ang lalaki. Totoo ba ang nakasaad dito? Si Gabriel, wala na siya. Nakita niya sa mukha ng nurse ang pagkaligalig sa tanong niya. Hindi rin naman niya ito masisisi, hindi kasi tungkulin ng isang nurse ang magpaliwanag sa mga masiselang impormasyon. Bilang isang nurse ay naiintindihan niya yon, pero kailangan talaga niyang malaman ang mga nangyayari. Okay lang ako, sabihin mo ang totoo, anong nangyari sa kanya? Pero mas mabuting ang mga kamag-anak mo o si doktor po ang magpaliwanag sa inyo sa mga nangyari. Pero kailangan kong malaman ngayon, pero, Mrs. Mijares. Please, kailangan kong malaman, sasabihin ko sayo. Pareho silang napalingon ng nurse sa may pinto ng kwarto. Nakatayo roon ang isang matandang babae. Nakasuot ito ng magkaternong puting seda na blusa at saya. Hindi maipagkakaila ang pagiging elitista nito base sa ayos at mukha. Magtatanong ulit sana siya nang nagsalita ang babae. I'm sorry Serena, Gabriel is dead.